Dumating ang asawa sa kasal ng kaibigan, kasama ang kanyang kabit, at ipinakilala ito sa lahat bilang kanyang magiging asawa. Halos mabilaukan siya sa katatawa, hanggang sa makita niya ang kanyang legal na asawa na pumapasok sa bulwagan. Hawak ang braso ng lalaking iyon. Ang mga sumunod na nangyari ay matagal na aalalahanin ng mga bisita. Ang kasal ni Paolo at Ana ay nangangakong magiging isa sa mga kasalang pag-uusapan sa loob ng maraming taon. Isang restaurant sa rooftop ng isang 5-star hotel sa BGC na may tanawin ng skyline ng Makati, live band, isang sikat na French chef na sadyang pinalipad mula pa sa Paris, at mga bisitang pinili upang ang bawat isa ay alinman sa napakayaman, napaka-impluensyal, o pareho. Dumating si Luis sakay ng isang puting Maybach, ang pinakabagong modelo, yung tipo na sa loob ay parang isang sala na may mga sofang magkaharap. Nang buksan ng driver ang pinto sa likod, si Luis ang unang lumabas. Naka-dark blue na zeg na tuxedo na pinatahi pa sa Hong Kong 2 linggo na ang nakalipas. Puting-puti na damit, mga cufflinks na may itim na diamante, at isang Patek Philippe na relo na mas mahal pa sa kinikita ng karamihan sa mga bisita sa loob ng 3 taon. Nakangiti siya na parabang siya na ang panalo sa gabing iyon. Sa tabi niya, hawak ang kanyang siko. Lumabas ang isang babae na mga 27 taong gulang, matangkad, na may perpektong pagkakaayos na maitim na buhok hanggang balikat, nakasuot ng champagne-colored na Elisa Ab gown na yumayakap sa kanyang katawan na parang ipininta lang. Sa kanyang leeg, isang manipis na platinum choker na may isang malaking brilyante, regalo sa kanya ni Luis noong isang araw lang sa Singapore. Ang pangalan niya ay Bianca. Sa loob ng huling 6 na buwan, sa kanilang mga social circle, iyon ang tawag sa kanya, si Bianca, ni Luis. Naglakad sila sa red carpet sa ilalim ng mga flash ng professional photographer na kinuha ni Paolo. Hindi man lang nagpanggap si Luis na mag-isa siyang dumating, o si Bianca ay isang kakilala lang. Mayabang niyang inakbayan ito sa bewang, hinila palapit sa kanya, at hinalikan sa sentido, sa harap mismo ng lente. Ngumiti ka, mahal. Sabi niya ng malakas para marinig ng mga nasa paligid. Tayo ang bida ngayong gabi. Ngumiti si Bianca, nang may kumpiyansa. Bahagyang tamad. Tulad ng isang taong sanay. Nang tinitingnan, sa banquet hall, sinalubong sila na parang mga rockstar. Si Paolo, ang groom, na medyo nakainom na, ay agad na yumakap kay Luis, na parang hindi sila nagkita mula high school. Dumating ka pa rin pala. Akala ko magiging abalakat di ka sisipot. Paano ko naman papalampasin ang sirko mo? Tinapik siya ni Luis sa likod. Ipakikilala kita, si Bianca, ang magiging asawa ko. Natigilan si Paolo ng isang segundo. Pagkatapos ay tumawa ng napakalakas. Loko ka talaga? Nasaan si Teresa? Nagkibit balikat si Luis na parang napakawalang kwentang bagay lang, na para bang nakalimutang payong ang pinag-uusapan. Si Teresa? Nasa bahay siguro. Nanonood ng K-drama. O umiiyak sa unan. Sino bang nakakaalam? Ilang tao sa paligid ang tumawa. Nerbyoso. Pero tumawa pa rin. May umubo. May lumingon sa waiter, na may dalang champagne. Kumuha si Luis ng 2 baso. Iniabot ang isa kay Bianca. At nag-toast sa harap ng lahat. Para sa atin. Sabi niya ng malakas. Para sa mga hindi takot mabuhay. Ayon sa kanilang gusto. Sumagot si Bianca sa mahinang boses. Halos parang pusa. Para sa atin, mahal. Uminom sila. Inilibot ni Luis ang tingin sa hall. Naghahanap ng mga kilalang mukha at nakahanap nga. Halos lahat ay alam na. Halos lahat ay nagbubulungan na sa mga nakalipas na buwan. Iniwan na ni Luis si Teresa. Pero hindi pa opisyal na hiwalay. Dahil sa mga ari-arian. Dahil sa mga anak. Dahil hindi pa raw panahon. Pero ngayong gabi, nagpasya siyang panahon na. Dinala niya si Bianca sa pagitan ng mga mesa. Ipinakikilala sa lahat na parabang dala na nito ang kanyang apelido. Ito si Bianca, ang magiging asawa ko. Bianca, si Mr. Chua ito. Kasama ko pa siya noong 90s, na nagpapalago ng negosyo. Bianca, ito si Aling Marites.
Siya ang reyna ng mga tsismosa sa Forbes Park. Kaya lahat ng sasabihin mo, bukas kalat na. Ngumingiti ang mga tao. May bumabati. May umiiwas ng tingin. May kumukuha ng video sa telepono. Patago. Pero nakikita ito ni Luis. At lalo lang siyang napapangiti. Sa table number 6, nakaupo ang isang grupo kung saan may ilang kaibigan nila ni Teresa. Isa sa mga babae, si Cynthia, dating kaklase ni Teresa, ay hindi nakatiis. Luis, seryoso ka ba? Dito pa talaga? Sa kasal? Humarap si Luis sa kanya ng buong katawan, hindi binibitawan si Bianca. Ano naman ang masama? Kaibigan ko si Paulo. Dumating ako para batiin siya. At para ipakita na rin na tuloy ang buhay. Kung gusto ni Teresa, pwede rin siyang pumunta. Nag-iwan pa nga ako ng upuan para sa kanya. Doon, sa may bintana, pinakapangit na pwesto. Para sa mga ex, isang halakhakan ang umalingaw-ngaw sa mesa. Hindi na nerbyoso, kundi mapanlait, sumasang-ayon. Ipinatong ni Bianca ang kanyang ulo sa balikat ni Luis at mahinang tumawa sa kanyang tainga. Ang sama mo naman ngayon, bulong niya. Hindi ako masama, sagot niya ng mahina rin, pero sapat na malakas para marinig ng mga nasa paligid. Tapat lang ako. Nagsimulang tumugtog ang orkestra ng isang magaan, mala-Pranses na himig. Nagsimulang magsayaw ang mga bisita. Inilabas ni Luis si Bianca sa gitna ng hall. Sumayaw sila ng mabagal, mayabang na maganda. Parang isang pares na nag-ensayo nito sa harap ng salamin. May ibinubulong siya sa tainga nito. Tumingala ito at tumawa ng malakas, may kumpiyansa. Sa isang punto, nahuli ni Luis ang tingin ni Paulo. Nakatayo ito sa bar, na may hawak na baso ng whiskey, at nakatingin sa kanya na may kakaibang ekspresyon. Pinaghalong inggit, paghanga, at kaunting takot. Kinindatan siya ni Luis, na parang sinasabing, "Tingnan mo, ganito dapat." Lahat ay naaayon sa kanyang plano. Siya ang sentro ng gabi. Siya ang nagdidikta ng mga patakaran. Siya ang lalaking kinuha at isinulat muli ang kanyang buhay nang hindi humihingi ng pahintulot at walang sinuman ang nangahas na tumutol sa kanya. Ipinapakita ng orasan na 8:30 na ng gabi. Wala pang isang oras bago magbago ang lahat. Pagsapit ng 9:00, ang hall ay humihinga na ng kakaibang init, medyo lasing, na mararanasan lang sa magagandang kasalan pagkatapos ng ikatlong toast. Naghahatid ang mga waiter ng mga dessert, maliliit na tore ng macarons na kulay fuchsia at ginto, mga tartlet na may truffle cream, mga baso na may kumikinang at asul na inumin. Sa dance floor, umiikot ang mga pares. May mga nagtatanggal na ng kanilang mga coat. May mga sumasayaw na nakayapak. Sina Paolo at Ana, namumula at masaya, ay umiikot sa gitna. Nagagalak sa gabing idinisenyo para sa kanila. Sina Luis at Bianca ay nakaupo sa pinakamagandang mesa. Malapit sa entablado, katabi ng mga bagong kasal. Sumandal siya sa likod ng upuan. Inilagay ang kamay upang ang mga daliri ay nakapatong sa hubad na balikat nito. Si Bianca ay nakaupo, bahagyang nakasandal, at humihit-hit ng isang manipis na electronic cigarette na may mahabang itim na mouthpiece na ginagaya ang mga lumang sigarilyo ng mga babae sa mga black and white na pelikula. Ang usok, magaan, na may bahagyang amoy ng vanilla at prutas, ay umaakyat ng tamad sa mga perpektong bilog na dahan-dahang nawawala sa ilalim ng kisame, kung saan libu-libong maliliit na ilaw ang nakasabit na ginagaya ang isang mabituing kalangitan. Inilalabas niya ang usok ng dahan-dahan, may kasiyahan, bahagyang naniningkit ang mga mata, at bawat pagbuga ay tila bahagi ng kanyang imahe. Isang malamig, may kumpiyansa, bahagyang hiwalay na kagandahan na alam na pinapanood siya at nagagalak dito. Tingnan mo kung paano sila magsumikap, mahinang sabi ni Luis. Bahagyang itinatagilid ang ulo, patungo sa dance floor,
kung saan sina Paolo at Ana ay sentro ng atensyon. Kita mo, iniikot niya siya, tumatawa siya, nagniningning ang mga mata. Pagkatapos ng 2 taon, 3 kong mamalasin, magrereklamo na siya tuwing gabi. Nakulang ang atensyon niya, na laging wala sa trabaho, na nakalimutan na ang birthday niya. At siya naman, uupo sa kusina na may beer, at bubulong-bulong na hindi siya naiintindihan. Na puro reklamo lang sa bahay at walang pasasalamat. Klasiko. Ang walang hanggang klasiko ng lahat ng masayang mag-asawa. Ang boses niya ay mababa, bahagyang nanunuya, pero may bakas ng kasiyahan. Kasiyahan ng isang taong sigurado na siya mismo ay mas mataas sa lahat ng rutinang ito, sa mga karaniwang bitag na ito. Ngumisi si Bianca sa gilid ng kanyang labi, tamad, halos mapanghamak. Nagbuga siya ng isa pang bilog ng usok na dahan-dahang lumutang sa pagitan nila. Tayo? Tanong niya ng mahina. Ngunit may bahagyang hamon sa boses. Inililingon ang ulo sa kanya upang magkalapit ang kanilang mga mukha. Tayo rin ba? Pagkatapos ng 3 taon, magrereklaman na sa isa't isa, tiningnan siya ni Luis ng diretso sa mata. Matagal, may kumpiyansa, na may parehong mapanlinlang ng ngiti, na laging nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Iba tayo. Sagot niya ng mahinahon, halos solemne. Hindi man lang tayo magpapanggap na ito'y panghabang buhay. Walang mga panata habang buhay. Walang mga ilusyon hanggang kamatayan. Magkasama lang tayo hanggat pareho tayong masaya. Hanggat may spark. Tapat. Walang daya. Walang mga pink na sentimiento. Tapat. Ang huling salita ay binigkas niya ng may diin, na para bang naglalagay ng tuldok sa isang panloob na debate. Hindi sumagot si Bianca sa salita. Sa halip, dahan-dahan siyang yumuko sa kanya, upang makita ng lahat ng kalapit na mesa ang bawat galaw, at hinalikan siya. Mabagal, malalim, sa harap ng lahat, ang kanyang mga labi ay malambot, bahagyang malamig mula sa champagne, na may kaunting lasa ng vanilla na usok. Ang halik ay tumagal, sapat na para ang ilang tao sa mga kalapit na mesa ay lumingon sa hiya, habang ang karamihan ay nakatitig ng lantaran. Hindi itinatago ang kanilang kuryosidad. Mayroon pa ngang naglabas ng telepono at nagsimulang mag-video. Halos walang pakundangan. Napansin ito ni Luis. Ngunit sa halip na umiwas o mahiya, lalo pa niyang hinigpitan ang yakap sa kanya. Ang kaliwang kamay sa bewang. Ang kanan ay bahagyang itinagilid ang ulo nito. Pinalalalim ang halik. Nang sa wakas ay naghiwalay sila, lumingon siya sa hall at sinabi ng malakas, may hamon, para marinig ng mas maraming tao. Hayaan silang mag-video. Hayaan nilang makita ng lahat bukas. Hindi ako nagtatago, hindi ako nahihiya. Nabubuhay ako ayon sa gusto ko. At hayaan ang buong siyudad na ito na malaman. Sa sandaling iyon, lumapit sa kanilang mesa si Rico. Isa sa mga nakakakilala kay Luis mula pa noong panahon ng kanyang unang malaking negosyo, noong unang bahagi ng 2000s. Si Rico ay lasing na, pero tuwid pa ring tumayo. Luis? Seryoso ka? Tanong niya, tumatango kay Bianca. Ganito, kalantaran, itinaas ni Luis ang kanyang baso. Bakit hindi, Rico? Ang pagtatago ng kabit sa mga sulok-sulok ay para sa mga talunan. Matanda na ako. Alam ni Teresa kung sino ang pinakasalan niya. Alam niya, at nanahimik. Ibig sabihin, ayos lang sa kanya. Ngayon? Hindi na. Pwes, umalis siya. Bukas ang pinto, umiling si Rico, pero may paghanga sa kanyang mga mata. Prinsipyado ka talaga. Tapat ako, pagtatama ni Luis. May pagkakaiba iyon. Mahinang tumawa si Bianca, pero sapat na para marinig sa dalawang mesa ang layo, at romantiko pa siya. Dagdag niya. Isang romantiko lang na may pagkamatapang. Nag-toast ulit sila. Naramdaman ni Luis ang isang kaaya-ayang pakiramdam ng kapangyarihan na kumakalat sa loob niya. Hindi lang siya isang bisita dito. Siya ang nagbabago ng mga patakaran ng laro sa gitna ng laban. At walang makakapigil sa kanya. Sa sandaling iyon, inihayag ng MC ang isang paligsahan para sa pinakamagaling na sayaw ng mga bisita. Sina Paolo at Ana,
ay nakaupo na sa kanilang mesa. Humihingal pagkatapos ng naunang sayaw. Nagsimulang tumawag ang MC ng mga pares. At ngayon, tawagin natin ang ating pinakamakinang na mga bisita, Luis at Bianca. Tama po ba? Pakiusap. Sa dance floor, nag-ingay ang hall. May pumalakpak. May sumipol ng may pagsang-ayon. Tumayo si Luis. Magalang na inalok ang kanyang kamay kay Bianca. Tumayo ito ng dahan-dahan, na parang ipinanganak para sa mga ganitong eksena. Kumikinang ang kanyang damit sa ilalim ng mga ilaw. Lumabas sila sa gitna. Nagbago ang musika sa isang bagay na mabagal, na may mabibigat na bass. Isang modernong remix ng isang lumang French chanson. Niyakap ni Luis si Bianca sa bewang. Hinila palapit. Gumalaw sila na parang nag-ensayo ng ilang buwan. Kumpiyansa siyang namuno. Mahinahon siyang sumunod. Pero eksakto. Bawat ikot. Bawat yuko. Isang demonstrasyon. Hindi lang isang sayaw. Isang pahayag. Nang patapos na ang kanta, yumuko si Luis sa kanyang tainga. At sinabi ng sapat na malakas para marinig ng mga kalapit na mesa. Alam mo, nagpasya ako ngayon. Pagkatapos ng kasal na ito, pupunta tayo sa City Hall. Bukas na bukas din. Gusto ko, bago magpasko, opisyal ka ng akin. Tinaasan siya ng kilay ni Bianca. Pero ngumiti ng malapad, masaya. Paano si Teresa? Makakatanggap si Teresa ng text. Sagot niya, at hinalikan ito sa huling nota ng kanta. Sumabog ang hall. Sa palakpakan. Hindi lahat ay taos-puso. Pero karamihan. Oo. Dahil ito'y isang palabas. Dahil ito'y matapang. Dahil ito'y maganda. Bumalik sila sa kanilang mesa. Lumapit si Paolo. Niyakap si Luis. Baliw ka, kapatid. Sabi niya ng mahina. Pero, lintik. Ang galing mong gawin. Ngumisi lang si Luis. Maikli lang ang buhay, Paolo. Kunin mo ang sayo habang kaya mo. Maikli lang ang buhay, Paolo. Ang orasan ay nagpapakita ng 11. 4 ng gabi. Ang mga pinto ng hall ay bukas. Ang hangin ng gabi. Ang amoy ng ilog. Ang malayong ingay ng syudad. Walang nakapansin sa isang figura na lumitaw sa pintuan. Una. Isang anino lang. Pagkatapos, isang anino ng isang babae na nakaitim na bestida hanggang sahig, na may bukas na balikat at mahabang hiwa sa gilid. Ang buhok ay nakapusod ng mataas. Sa leeg ay ang mismong perlas na kuwintas na regalo ni Luis kay Teresa sa kanilang ika-10 anibersaryo. Sa kanyang braso, isang kamay ng lalaki na may maitim na manggas ng tuksedo. Pumasok si Teresa ng dahan-dahan, may kumpiyansa. Sa tabi niya, isang lalaki na agad nakilala ni Luis. At sa pagkilalang iyon, sa unang pagkakataon sa buong gabi, may kumirot sa loob niya. Maikli, matalim, parang kuryente. Nagsimulang lumingon ang mga bisita. Una, bulungan. Pagkatapos ay humina ang musika. Pagkatapos ay halos katahimikan na. Hindi agad namatay ang musika. Humina lang, na parang may nagbaba ng volume sa mixer. Hindi naglakas loob na pindutin ang stop. Ang MC, na nakatayo sa mikropono, ay natigilan na nakabukas ang bibig. Nakalimutan ang susunod na sasabihin tungkol sa paligsahan. Ang mga waiter na may mga tray ay huminto sa gitna ng mga daanan. Ang mga usapan sa mga mesa ay isa-isang namatay, tulad ng mga kandilang hinipan ng hangin. Naglakad si Teresa ng mabagal, hindi nagmamadali. Ang itim na bestida, yung mismong tinawag ni Luis noon, na masyadong formal para sa pang-araw-araw, ay perpekto sa kanya. Binibigyang diin ang bawat kurba na dati niyang kabisado. Ang takong niya ay tumutunog sa marmol. Pantay, may kumpiyansa, walang panginginig. Sa kanyang mukha, isang kalmadong ngiti, halos hiwalay, yung tipo na isinusuot niya sa mahahalagang pagtitipon kapag kailangan niyang magmukhang hindi matinag. Ang lalaking humahawak sa kanyang braso ay mas matangkad sa kanya ng isang ulo. Maitim na Tom Ford tuxedo, puting-puti na damit, perpektong pagkakatali ng bowtie. Isang mukha na pamilyar sa marami sa hall,
Hindi lang pamilyar, kundi isa na nagpapakirot sa sikmura ng karamihan. Si Don Ricardo de Villa. Ang mismong De Villa na nagmamay-ari ng 3 pinakamalaking construction holdings sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya. Isang taong ang pangalan sa mundo ng negosyo ay binibigkas ng pabulong o may paghanga. Yung taong sinubukan ni Luis na kausapin para sa isang joint project sa Forbes Park at nakatanggap ng magalang ngunit matigas na pagtanggi. Hindi ka pa hinog, sabi ni De Villa noon sa telepono. Isang linggong uminom si Luis para makalimutan ang linyang iyon. Ngayon, si De Villa ay naglalakad sa tabi ni Teresa at nakangiti ng mahinahon, halos mabait, tulad ng isang taong hindi dumating para makipag-away kundi para lamang dumalo. Huminto sila. Inilibot ni Teresa ang tingin sa hall, nang dahan-dahan, na parang may hinahanap. Nakita niya, nakaupo pa rin si Luis sa parehong posisyon, nakasandal sa upuan, ang kamay sa balikat ni Bianca. Ngunit ngayon, ang mga daliri niya ay hindi na nakarelax. Mahigpit na itong nakakapit sa tela ng bestida nito. Si Bianca ang unang nakaramdam na may mali. Lumingon siya kay Luis. Ano? Tanong niya ng mahina. Hindi siya sumagot. Nakatingin lang. Nagsimulang magtinginan ang mga bisita. May bumulong. Si Teresa yan. Kasama si De Villa. Seryoso? Imposible. May isa namang kumuha ng telepono. At nagsimulang mag-video, hindi na nagtatago. Si Paolo, na nakaupo sa pangunahing mesa, ay ibinaba ang kanyang baso nang biglaan na tumilapon ang alak sa mantel. Hinawakan siya ni Ana sa kamay. Pero tumayo na siya. Teresa, simula niya. Pero pumiyok ang boses. Hindi siya sinagot ni Teresa. Gumawa pa siya ng ilang hakbang pasulong. Kasama niya si De Villa. Hindi binibitawan ang kanyang kamay. Pero walang ipinapakitang labis. Sinasamahan lang siya, na parang ito ang pinakanatural na bagay sa mundo. Huminto sila mga 10 metro mula sa mesa ni na Luis at Bianca. Tahimik na ngayon ang buong hall. Tanging sa malayo ay may mahinang background music na tumutugtog, isang recording na nakalimutan ng kung sino, si Teresa. Ang boses ay kalmado. Pantay. Bahagyang mas malakas kaysa karaniwan para marinig ng lahat. Magandang gabi, sabi niya. Paumanhin, kung medyo nahuli kami. Ang traffic. Alam niyo na kung paano tuwing Biyernes ng gabi, ilang tao ang nerbyosong napatawa sa pagkalito. Dahan-dahang tumayo si Luis. Nanatiling nakaupo si Bianca. Tumingin siya kay Teresa, tapos kay De Villa. At sa unang pagkakataon sa buong gabi, may kumislap sa kanyang mga mata, na parang pagkabalisa. Teresa, sabi ni Luis. Ang boses niya ay mas mababa kaysa sa gusto niya. Anong ginagawa mo dito? Bahagyan niyang itinigilid ang ulo, na para bang nagulat sa tanong. Dumating ako sa kasal ni na Paulo at Ana. Matagal na nila akong inimbitahan. Noong Marso pa. Baka nakalimutan mo. Mabilis na tumango si Paulo, na parang nagkasala. Oo, inimbita ko. Hindi namin akalain na. Winagayway ni Teresa ang kanyang kamay. Magaan, nagpapakalma. Ayos lang, Paolo. Naiintindihan ko. Nagpasya lang ako, na may karapatan akong dumating. Lalo na't, huminto siya, tumingin ng diretso kay Luis. May dahilan din ako para mag-toast ngayong gabi. Lumingon siya kay De Villa. Ngumiti ito sa gilid ng kanyang labi. Mabait na pumayag si Don Ricardo. Nasamahan ako. Pagpapatuloy ni Teresa. Dahil kami ngayon ay, paano ko ba sasabihin? Malapit na sa isa't isa. Ang huling mga salita ay binigkas niya ng dahan-dahan. May bahagyang diin sa bawat salita. Napasinghap ang hall. Mahina. Pero sabay-sabay. Humakbang si Luis pasulong. Nagbibiro ka ba? Tanong niya. Ang boses niya ay hindi na ganoon kakumpiyansa. Tiningnan siya ni Teresa ng matagal, maingat. Hindi, Luis. Hindi ito biro. Ito ang buhay. Yung buhay na kanina mo pa magandang isinusulat muli. Para sa lahat ng naririto. Inilibot niya ang tingin sa hall. Narinig niyo naman ang talumpati niya tungkol sa katapatan. Sa hindi pagtatago,
na maikli lang ang buhay. Lubos akong sumasang-ayon. Kaya nagpa siya akong hindi na rin magtago. Mahinang pinisil ni De Villa ang kanyang siko, nagpapakalma, halos parang ama. Teresa. Muling nagsimula si Luis. Pero pinutol niya ito. Oo, mahal? Sagot niya sa parehong tono na ginagamit niya kay Bianca. May gusto ka bang sabihin? Tumayo si Bianca. Nag-ingay ang kanyang bestida. Hinawakan niya si Luis sa braso. Mayabang. Tulad ng ginagawa niya buong gabi. Pwede bang tama na? Sabi niya ng mahina. Pero may talim na. Sa kanyang boses. Kasal ito. Hindi lugar para sa. Tiningnan siya ni Teresa sa unang pagkakataon ng totoo. At ikaw, Bianca. Mahal. Sabi niya ng halos malambing. Bisita ka rin naman tulad ko. Ang kaibahan lang. Ako ang opisyal. Sa ngayon, pero hindi na magtatagal. Huwag kang mag-alala. Lumingon siya kay De Villa. Don Ricardo, ayos lang ba kung uupo tayo? Mukhang bakante na ang table number 3. Tumango si De Villa. Siyempre, mahal. Naglakad sila palampas sa mesa ni Luis. Napakalapit na naamoy niya ang pabango nito, yung pabango na pinili niya para sa kanya sa Paris. Nagbigay daan ng mga bisita sa kanila, na parang sa isang Harriet Reyna. Nakatayo si Luis sa gitna ng daanan. Nakababa ang mga kamay. Puti ang mukha na parang mantel. Hawak pa rin siya ni Bianca sa siko. Pero ang hawak ay hindi na kumpiyansa, kundi halos desperado. At sa hall, nagsimula na ang isang bagong bulungan. Si De Villa at si Teresa, kakainin siya niya ng buo. Akala ni Luis siya ang hari dito. Kailangan itong i-video. Ito'y papasok sa kasaysayan. Ang orasan ay nagpapakita ng 10:07 ng gabi. Nagsisimula pa lang ang gabi. Ang hall ngayon ay parang isang teatro, matapos makalimutan ng pangunahing aktor ang kanyang linya. At biglang atakihin sa puso ang prompter. Lahat ay nakatingin, hindi kumukurap, hindi humihinga. Takot na may makaligtaan, kahit isang segundo. Ang mga telepono ay hindi na itinatago, kinukuhanan ng lantaran. Ang ilan ay hawak pa ang device gamit ang dalawang kamay. Parang mga profesional na cameraman. Mayroon nang nakapagpadala ng video sa mga chat group. Ang mga unang OMG at wow ay lumilipad na sa mga screen. Sina Teresa at Don Ricardo ay umupo sa table number 3, yung mesa na dating inuukupan ng mga malayong kamag-anak ni Ana. Mabilis na umalis ang mga kamag-anak. Lumipat kung saan-saan. Basta't hindi mapunta sa gitna ng gulo. Isang waiter, isang binatang mga 20 taong gulang, ay lumipad dala ang 2 baso ng champagne ng napakabilis, na para bang nakasalalay dito ang kanyang buhay. Pinasalamatan siya ni Teresa ng isang ngiti, yung ngiti na dating nagpatunaw sa mga business partners ni Luis. Nakatayo pa rin si Luis sa daanan. Ang mga paa ay parang nakadikit sa sahig. Hinila siya ni Bianca sa manggas. Halika na, umupo na tayo, bulong niya. Huwag kang tumayo diyan na parang poste. Lumingon siya sa kanya nang bigla. Halos galit. Umupo ka, sabi niya ng mahina. Pero sapat na para mapaatras ito. Ako nang bahala. Gumawa siya ng ilang hakbang pabalik sa kanilang mesa. Umupo, kinuha ang baso. Ininom ng isang lagok, nagsalin pa. Bahagyang nanginginig na ang kanyang mga kamay. Bagamat sinusubukan niyang itago ito. Lumapit si Paulo mula sa likod. Yumuko. Luis, baka gusto niyong mag-usap sa labas? O ewan, wag naman dito. Hindi man lang lumingon si Luis. Lubayan mo ako, Paulo. Sirko ko to. Ako na rin ang magsasara nito. Bumuntong hininga si Paulo at lumayo. Si Ana ay nakatingin sa lahat ng ito, na may malalaking mata. Nakatakip ang mga palad sa bibig. Sa table number 3, itinaas ni Teresa ang kanyang baso. Itinaas din ni De Villa ang sa kanya. Nag-toast sila. Tahimik, halos pribado, para sa isang bagong simula. Sabi niya ng malakas, para marinig ng mga kalapit na mesa. Para sa kanila. Sagot ni De Villa sa isang mababang, malambing na boses na marami sa hall, ay naririnig lamang sa malalaking kumperensya o sa balita. Uminom sila. Pagkatapos, ay ibinaba ni Teresa ang kanyang baso.
at tumingin ng diretso kay Luis, sa kabila ng buong hall, sa kabila ng 10-10 ulo, at balikat. Luis. Mahal. Tawag niya sa parehong malambing na tono na ginagamit niya kay Bianca buong gabi. Hindi mo ba gustong lumapit? Bumati ng maayos. Hindi naman tayo iba sa isa't isa. Nagpigil ng hininga ang hall, na narinig ang pagpatak ng condensation mula sa isang baso patungo sa mantel. Dahan-dahang tumayo si Luis. Sinubukan siyang pigilan ni Bianca sa kamay. Tinabig niya ang mga daliri nito. Naglakad siya patungo sa table number 3. Hindi mabilis. Hindi mabagal. Tulad ng isang taong papunta sa bitayan. Pero sinusubukang magmukhang siya ang nag-utos nito. Huminto siya 2 hakbang mula sa kanila. Hi, Teresa, sabi niya. Paos ang boses. Tumango si De Villa, nang magalang, walang bahid ng panunuya. Magandang gabi, Luis. Ngumiti si Teresa. Mainit, halos magiliw. Ang ganda ng dating mo ngayon. Bravo. Buong gabi kong pinakinggan ang mga toast mo. Sa pamamagitan ng, sabihin na nating, mga kaibigan, nakaka-inspire. Lalo na yung tungkol sa katapatan. Nagtiimbagang si Luis. Sinadya mo ba ang araw na to? At ikaw? Sinadya mo rin ba ang araw na to? Ganti niya ng mahinahon. Nagkasabay lang tayo. Tulad ng dati, ipinatong ni De Villa ang kanyang kamay sa likod ng upuan ni Teresa. Hindi yumayakap. Nagpapahiwatig lang ng presensya. Luis? Sabi niya ng mahina, pero sapat para marinig ng lahat sa paligid. Lagi kong nirerespeto ang pagiging prangka mo, kaya sasabihin ko ng tapat. Si Teresa ay nasa ilalim na ng aking proteksyon. Sa pinakamalawak na kahulugan, kung mayroon kang anumang reklamo pinansyal, legal, emosyonal idirekta mo sa akin sa pamamagitan ng mga abogado. Pero hindi dito. Hindi ngayon. Sinabi ito, nang walang pagbabanta. Isang simpleng pahayag ng katotohanan na para bang pinag-uusapan ang panahon o ang palitan ng dolyar. Binuksan ni Luis ang kanyang bibig. Isinara. Binuksan ulit. Seryoso ka? Bahagyang tinaas ni De Villa ang isang kilay. Ganap na seryoso. Tumayo si Teresa. Lumapit ng husto kay Luis. Napakalapit na naramdaman niya ang init ng kanyang balat. Alam mo, sabi niya ng mahina. Para sa kanya lang. Noong una kang umuwi ng 3:00 ng madaling araw na amoy pabango niya. Inisip ko. Hayaan na. Makakaya ko to. Noong nagsimula kang matulog sa opisina ng 3 araw. Inisip ko, babalik din siya. Noong sinabi mong mahal mo siya, inisip ko, pansamantala lang yan. At pagkatapos, napagod na lang akong mag-isip at nagpasya, tama na. Gawin nating totoo, pangmatandaan. Tulad ng gusto mo. Huminto siya. Congratulations, Luis. Nakuha mo ang gusto mo. Ngayon, alam na ng lahat kung gaano ka katapat, katapang. Lumingon siya kay De Villa. Sumayaw tayo. Gusto ko. Tumayo si De Villa. Inalok ang kanyang kamay. Naglakad sila palampas kay Luis. Hindi na siya nito tiningnan. Lumabas sila sa dance floor. Ang orkestra, na naramdaman ang sandali, ay tumugtog ng isang bagay na mabagal. Halos trahedya. Isang lumang tango. Sumayaw sila. Hindi mayabang tulad nina Luis at Bianca. Mahinahon, may kumpiyansa, tulad ng mga taong hindi na kailangang patunayan ang anuman kaninuman. Nakatayo si Luis sa gitna ng hall, mag-isa. Lumapit si Bianca mula sa likod. Niyakap siya sa bewang. Uwi na tayo. Bulong niya. Tinulak niya ang mga kamay nito. Hindi. Pinanood niya kung paano ipinatong ni Teresa ang ulo sa balikat ni De Villa. Kung paano may sinasabi ito sa kanyang tainga. Kung paano siya ngumingiti ng totoo, magaan, at sa sandaling iyon, naintindihan ni Luis. Hindi lang ito pagtataksil, hindi lang ito paghihiganti. Ito ang katapusan ng kanyang bersyon. Ng kuwentong ito, ang mga bisita ay hindi na nagbubulungan, nagsasalita na sila ng malakas. May tumatawa ng nerbyoso, may nagvi-video, may nagchat-chat,
Hindi niyo paniniwalaan ang nangyayari sa kasal ni Paolo. Ang orasan ay nagpapakita ng 10:52 ng gabi. Matapos sumayaw ng tango sina Teresa at De Villa, hindi agad bumalik sa normal na ritmo ang hall. Ang mga musikero ay lumipat sa isang bagay na neutral, light jazz, para punan ang katahimikan. Pero walang nagmamadaling lumabas sa dance floor. Ang mga tao ay nakaupo. Nag-uusap ng pabulong. Sumusulyap mula sa isang mesa patungo sa isa pa. Na parang dalawang kampo bago ang isang labanan na nangyari na. Pero wala pang nagdedeklara ng panalo. Bumalik si Luis sa kanyang mesa. Si Bianca ay nakaupo na may tuwid na likod. Pero ang mga daliri ay nerbyosong pinapaikot ang tangkay ng baso. Pabalik-balik. Pabalik-balik. Nang umupo siya. Yumuko ito sa kanya. Anong gagawin natin ngayon? Tanong niya ng mahina. Aalis na ba tayo? Umiling siya. Bigla. Hinding-hindi. Kasal ito ng kaibigan ko. Gabi ko to. Hindi ako aalis ng una. Tiningnan siya ni Bianca ng matagal. Sa tingin niya, hindi na paghanga ang naroon, kundi ibang bagay. Pagod. Marahil ay kaunting takot. Hindi na ito ang gabi mo, Luis. Hindi siya sumagot. Nagsalin lang ulit ng whiskey. Hindi na nanginginig ang mga kamay niya. Ngayon ay mekanikal na ang galaw. Tulad ng isang taong sinusubukang kontrolin. Kahit man lang ang sariling katawan. Sa table number 3, sina Teresa at De Villa ay kumikilos na parang walang espesyal na nangyari. Nag-uusap sila. Nang mahina. Mahinahon. May ikinukwento siya. Nakikinig ito. Paminsan-minsan ay hinahawakan ng kanyang kamay ng isang magaang pagdampi ng mga daliri. Hindi ito isang palabas. Ito ay simple. Buhay. Isang ordinaryo. Matatag. At kumpiyansang buhay ng dalawang taong hindi na kailangang patunayan ang anuman. Sa isang punto, lumapit sa kanilang mesa si Ana, ang bride. Hindi na siya kasing ningning ng simula ng gabi, pero sinusubukan niyang maging matatag. Teresa, simula niya ng mahina. Ako, hindi ko talaga inakala na magiging ganito. Kami ni Paolo, pareho namin kayong mahal. At kayo po, Don Ricardo. Natigilan siya. Hindi alam kung paano tumawag. Masaya kami na nandito kayo. Ngumiti si Teresa ng totoo. Ana, huwag kang humingi ng paumanhin. Hindi kasalanan ng kasal nyo. Nagkataon lang ang mga petsa at panlasa. Tumango si Ana. Pero basa ang kanyang mga mata. Pwede ba kitang isayaw? Biglang tanong niya. Tulad ng dati. Naaalala mo, sa engagement party namin ni Paolo, tiningnan ni Teresa si De Villa. Tumango ito ng may bahagyang ngiti. Sige, sabi niya. Uupo muna ako at manonood. Hinawakan ni Ana si Teresa sa kamay. Lumabas sila sa dance floor. Tumugtog ang orkestra ng isang bagay na magaan. Halos pambata, yung kantang sinayaw nila noon tatlo. Kasama ang isa pa nilang kaibigan. Sa isang party noong kolehiyo. Ngayon, dalawa na lang sila. Umiikot sila ng mabagal. Magkayakap na parang magkapatid. May ibinubulong si Ana sa tainga ni Teresa. Tumango si Teresa. Hinahaplos ang kanyang likod. Pinanood sila ng mga bisita. Marami ang may init sa puso. May ilan pang ang ngumiti sa unang pagkakataon sa huling kalahating oras. Nang totoo, pinanood din sila ni Luis. At sa sandaling iyon, may tuluyang nasira sa loob niya. Tumayo siya, lumapit sa bar, umorder ng double whiskey, ininom, tapos, isa pa, tahimik na nagsalin ang bartender ng pangatlo. Sumunod si Bianca. Luis, tama na, sabi niya sa wakas. At sa kanyang boses, wala na yung malambing na pag-aalala na naririnig buong gabi. Tingnan mo ang sarili mo. Mukha kang kawawa. Totoong-totoong kawawa. Na parang kalalabas mo lang sa public execution sa plaza. Dahan-dahan siyang lumingon sa kanya. Ang mga mata niya ay pula. Hindi dahil sa luha, kundi sa tensyon, sa ininom, sa kumukulo sa loob niya, na walang mapaglabasan. Namamaga ang mga talukap, malaki ang mga balintataw, at sa tinging iyon, sa unang pagkakataon sa buong gabi,
Nakita ni Bianca hindi ang kumpiyansang lalaking minahal niya, kundi ibang tao na lilito, nasasaktan, halos wasak. Kawawa, ulit niya ng mahina. Dapat siya ang mukhang kawawa. Siya ang iniwang asawa. Pinabayaan. Walang nangangailangan. Hindi ako. Ako. Tama naman ang ginawa ko. Naging tapat ako. Ipinakita ko sa lahat kung paano mabuhay. Dahan-dahang umiling si Bianca. Halos hindi mahahalata ang galaw. Pero laman nito ang lahat. Pagod, pagkadismaya, at isang kakaibang awa. Halos parang ina. Hindi siya mukhang iniwan, Luis. Sagot niya ng mahinahon. Pero bawat salita ay bumagsak ng mabigat, tulad ng bato sa tubig. Mukha siyang panalo, kalmado, kumpiyansa, tulad ng isang taong sa wakas ay nanalo sa isang laro, kung saan hindi mo man lang napansin na matagal na siyang naglalaro ayon sa sarili niyang mga patakaran. At ikaw, iniisip mo pa ring sayo. Sinuntok ni Luis ang makintab na ibabaw ng bar. Hindi malakas, para hindi mabasag ang mga baso. Pero sapat para ang ilang taong nakaupo sa malapit ay magulat at lumingon. Ang tunog ay mapurol, pero malinaw, tulad ng isang putok sa katahimikan. Wala siyang kwenta. Halos isigaw niya. Wala siyang kwenta. Hanggang sa hinugot ko siya, mula sa boring na buhay na iyon. Lahat ng meron siya ngayon, kondo sa Rockwell, kotse, mga damit, koneksyon, reputasyon, kahit yung lintik na perlas na kuwintas sa leeg niya. Lahat yan pera ko, koneksyon ko, apelido ko. Ako ang gumawa sa kanya. Ako pumiyok ang boses niya sa huling salita. Naging mataas, basag, halos pambabae. Narinig niya ito mismo. At agad na tumahimik, nagtiimbagang, na gumagalaw ang mga panga, sa ilalim ng balat. Tiningnan siya ni Bianca ng matagal. Hindi iniiwas ang tingin. Sa kanyang tingin, walang paghuhusga o pagtatagumpay, tanging isang malamig na kalinawan. At ngayon, nasa kanya si De Villa, si Don Ricardo de Villa, isang taong 100 beses na mas mayaman kaysa sayo, sa pinakamagagandang taon mo. Isang taong may napakaraming koneksyon, na ang sayo ay parang larong pambata. At base sa kung paano siya tumingin sa kanya, malapit na siyang magkaroon ng ibang apelyido. Hindi na sayo. Binuksan ni Luis ang kanyang bibig para sumagot ng matalas. Masama, nakamamatay. Pero ang mga salita ay naipit sa lalamunan. Nakatayo siya, humihingal ng malakas, at naramdaman na may tuluyang bumagsak sa loob niya. Hindi dramatiko, hindi may kulog, kundi tahimik, tulad ng pagguho ng lumang plaster. Sa sandaling iyon, lumapit sa bar si Paolo. Lasing na rin siya, namumula ang mga pisngi, medyo malaki ang mga galaw, pero malinaw ang mga mata, halos matino. Tiningnan niya si Luis, tapos si Bianca, tapos ulit si Luis. Luis, sabi niya ng malambing, labas tayo, manigarilyo, mag-usap. Masyadong maraming tenga dito. Tumango si Luis, biglang masunurin. Tulad ng isang bata, na sa wakas ay tinawag pa uwi pagkatapos ng mahabang pag-iyak. Itinulak niya ang sarili mula sa bar, at sumunod kay Paolo. Hindi lumingon kay Bianca. Lumabas sila sa terrace. Ang hangin ng gabi ay humampas sa kanilang mga mukha. Malamig, may halong amoy ng ilog at usok ng tabako. Sa ibaba, maingay ang Maynila. Malayo, walang pakialam. Naglabas si Paolo ng isang kaha ng sigarilyo. Pinindot ang lighter. Humithit ng malalim. Inabot ang kaha kay Luis. Kinuha niya ang sigarilyo. Pero hindi sinindihan. Pinaglaruan lang sa pagitan ng mga daliri. Pinapanood ang dahan-dahang pagdilaw ng papel mula sa pawis ng kanyang mga daliri. Akala ko, masisira siya, biglang sabi ni Luis. Nakatingin sa kung saan sa dilim sa ibabaw ng ilog. Akala ko, pupunta siya dito, makikita kami ni Bianca. Iiyak. Luluhod. Magmamakaawang bumalik. O aalis ng tahimik na nakayuko. Pero siya, dumating siyang kasama siya.
kasama si Devilla. At mukha siyang, parang siya ang nang-iwan sa akin. Parang ako ang iniwan. Nagbuga si Paulo ng mahabang usok na dahan-dahang natunaw sa hangin ng gabi. At ikaw, mag-isa ka bang darating? Tanong niya ng mahina. Kung siya ang gumawa niyan sa'yo. Dumating na may kasamang kabit at inihayag na aalis na siya. Matagal na nanahimik si Luis. Hinahangin ng hangin ang kanyang buhok. Sa wakas, sumagot siya ng halos pabulong. Hindi. Hindi ako darating ng mag-isa. Darating ako na may kasamang hukbo. May mga abogadong nakaitim na suit. May media na pwedeng bayaran. May mga kamera. May lahat ng pwedeng arkilahin o bayaran. Gagawa ako ng paraan para hindi na siya makabangon pa. Dahan-dahang tumango si Paulo. Walang paghuhusga. Ayan. Nagawa rin niya. Sabi niya ng simple. Pero walang hukbo. Walang media. Walang palabas. Nagawa lang niya. Nakatayo sila ng tahimik. Sa likod ng salamin ng hall, tumutugtog pa rin ang musika. Ngayon, isang bagay na mabagal. Halos malungkot. Sina Teresa at Ana ay bumalik na sa kanilang mesa. Tumayo si Devilla, magalang na inurong ang upuan para kay Teresa. Umupo siya, ngumiti sa kanya ng magaan, halos walang pakialam, at ipinatong ang kamay sa kanyang pulso. Ang mga daliri ay nakapatong ng mahinahon, may kumpiyansa, na parang ito ang pinakanatural na kilos sa mundo. Pinanood ito ni Luis sa makapal na salamin, at may masakit na kumirot sa kanyang dibdib. Alam mo, sabi niya ng napakahina, halos sa sarili. Akala ko, ako ang bida dito. Nagabi ko to, na ako ang sumusulat ng script, na lahat ay maglalaro, ayon sa mga patakaran ko. Naggibit balikat si Paulo. Pagod. Bilang kaibigan. Ang mga script ay sinusulat ng mga may mas maraming pera, o mas maraming pasensya, o pareho. At ikaw, akala mo lang merong kanyan. Ngumisi si Luis ng mapait, baluktot, walang saya. Tinapik siya ni Paulo sa balikat, malakas, panglalaki. Umuwi ka na kapatid. Bukas, magiging mas madali, o mas malala, pero tiyak na hindi tulad ngayon. Bigyan mo ng pahinga ang sarili mo. Umiling si Luis. Matigas ang ulo. Halos pambata. Hindi. Mananatili ako hanggang sa dulo. Hayaan nilang makita ng lahat na hindi ako tumatakbo. Na hindi ako sumusuko. Lumingon siya at bumalik sa hall. Ang lakad niya ay mabigat, na parang ang mga paa niya ay puno ng tingga. Si Bianca ay mag-isang nakaupo sa kanilang mesa. Telepono sa kamay. Tensyonado ang mukha. Nakakuyom ang mga labi. Nang lumapit siya, tinaas niya ang mga mata. Sa mga ito, may halong pagkabalisa at pagod. Kalat na sa mga chat group, sabi niya ng mahina. Halos walang tono. Kinukuhanan tayo ng stories. Sila rin. Nagpapasahan sila ng mga video. Ang tindi ng mga komento. Bukas, nasa lahat na ito. Lahat, Luis. Umupo siya sa tabi niya. Dahan-dahan. Mabigat. Kinuha ang kanyang kamay. Malamig. Bahagyang nanginginig. Pinisil ang mga daliri ng mahigpit. Halos masakit. Hayaan mo. Sabi niya ng paos. Hayaan mo silang manood. Hayaan mo silang pag-usapan. Hayaan mo silang tandaan. Mananatili pa rin ako. Hanggang sa dulo. Pero ang boses niya ay hindi na pareho. Walang katiyakan. Hindi nagwawagi. Ang orasan ay nagpapakita ng halos hating gabi. Ang gabi ay naging isang kuwento na ikukwento pa sa loob ng maraming taon, na may iba't ibang tono. Pero laging may parehong wakas. Natalo si Luis. Hindi dahil nanalo si Teresa, kundi dahil isiniksik niya ang sarili sa isang sulok. At hindi napansin na lumabas lang siya sa ibang pinto. Ang kasal ay matagal nang hindi nakasal sa karaniwang kahulugan. Ito ay isang dula na may hindi inaasahang kwento, kung saan nakalimutan ng mga aktor ang kanilang mga papel at ang direktor ay matagal nang umuwi. Ang mga bisita ay nahati sa tatlong kampo. Yung mga aktibong kumukuha ng video at nagpapadala sa mga chat.
Yung mga nagpapanggap na walang nangyayari, at masigasig na kumakain ng dessert, at yung mga nakaupo lang na nakabukas ang bibig, at naghihintay ng susunod na mangyayari. Nakaupo si Luis sa kanyang mesa, nakatitig sa walang laman na baso. Si Bianca ay hindi na sumusubok na aliwin siya. Nakaupo lang siya sa tabi niya. Magkasalikop ang mga braso, at nakatingin sa kung saan. Ang mukha niya ay tensyonado. Nakakuyom ang mga labi. Naiintindihan niya. Kung aalis siya ngayon, magmumukha itong pagtakas. Kung mananatili siya, kailangan niyang panoorin kung paano tuluyang magiging personal na bangungot niya ang gabi. Ang MC, kawawa, ay sinusubukang iligtas ang sitwasyon. Lumabas siya sa entablado na may mikropono. Ngumiti ng masyadong malapad at inihayag. At ngayon, mga minamahal na kaibigan, ang pinakamatamis na sandali ng gabi? Ang cake! Inilabas ng mga waiter ang isang malaking, 5 palapag na cake. Puting-puti, na may mga gintong dahon, at totoong mga rosas. Tumayo sina Paulo at Ana, magkahawak kamay, lumapit sa cake sa ilalim ng palakpakan. Ngunit ang palakpakan ay mahina, kalat. Lahat ay hindi naghihintay ng cake. Kinuha ni Paulo ang kutsilyo. Ipinatong ni Ana ang kanyang kamay sa ibabaw ng kanya. Hiniwa nila ang unang piraso. Dahan-dahan, na parang natatakot na mabali ang talim. Pagkatapos ay kinuha ni Paulo ang isang piraso. Idinampi sa labi ni Ana. Ngumiti ito ng pilit, pero masigasig. Medyo lumakas ang palakpak ng mga bisita. At doon, tumayo si Teresa. Hindi siya nagmamadali. Lumapit siya sa mga bagong kasal. Inilagay ang baso sa isang maliit na serving table sa tabi ng cake. Maingat, para hindi masagi ang mga asukal na rosas. Pagkatapos, ay lumingon siya kay Ana. Niyakap niya ito ng mahigpit. Parang ina. Idiniin sa kanya na parang gustong ipasa sa yakap na iyon ang lahat ng hindi niya nasabi sa mga nakaraang buwan. Isubsob ni Ana ang mukha sa kanyang balikat. At bahagyang nanginig ang mga balikat ng bride. Hinaplos ni Teresa ang kanyang likod. Dahan-dahan, nagpapakalma, tulad ng ginagawa niya noon, kapag pumupunta si Ana sa kanya, para umiyak pagkatapos ng mga unang away mag-asawa. Pagkatapos ay humiwalay siya. Tumingin kay Paulo. Nakatayo ito. Nalilitong nakangiti. Hawak ang kutsilyo ng cake, na hindi pa rin niya ibinababa. Lumapit sa kanya si Teresa. Niyakap din siya. Mahigpit. Bilang kaibigan, tinapik ang kanyang malapad na likod. Tulad ng isang nakatatandang kapatid, na naiintindihan ang lahat at walang sinisisi. Guys, simula niya ng malakas, pero walang drama, walang pag-arte. Sa isang boses na kumalat sa hall, nang malinis at malinaw, tulad ng isang kampanilya sa katahimikan. Mahal na mahal ko kayo. Alam niyo yan pareho, matagal na, at alam kong hindi niyo ginusto na maging ganito ang araw na ito. Walang sino man sa atin ang may gusto nito. Pero dahil nangyari na, gusto kong magbigay ng toast. Hindi para sa akin. Hindi para sa kung sino man sa amin na may kasamang iba, kundi para sa inyo. Para sa inyong dalawa. Huminto siya. Maikli. Pero ramdam. Lahat ay nakikinig. Maging ang hininga ng hall ay naging mas tahimik. Naway hindi niyo ulitin ang ginawa namin ni Luis. Naway lagi niyong sabihin sa isa't isa ang katotohanan. Agad-agad kahit na masakit. Naway hindi kayo mag-ipon ng sama ng loob sa loob ng maraming taon. Hindi ito itago sa ilalim ng alpombra. Hindi hintayin na maging isang bomba. Naway kung may magtatapos, at nangyayari iyon minsan ito, ay magtatapos ng makatao. Walang mga dramatikong pag-alis. Walang mga pampublikong kahihiyan. Walang pagtatangkang wasaki ng isa para lang maramdaman mong mas malakas ka. Tapat lang. Pangmatandaan. May respeto. Itinaas niya ang kanyang baso. Dahan-dahan, solemne. Ang mga bisita, halos lahat, ay kinuha ang kanilang mga baso. May mga nag-aalinlangan. May mga mabilis. Maging ang mga panig kay Luis buong gabi. Maging ang mga tumawa sa kanyang mga biro at sumang-ayon sa kanyang mga salita, ay itinaas ang kanilang mga baso. Maging si Bianca, automatiko, hindi nag-iisip,
sumunod sa agos, ay itinaas ang sa kanya. Bagamat bahagyang nanginginig ang kanyang mga daliri. Para kina Paulo at Ana, sabi ni Teresa ng malinaw at matatag, para sa pag-ibig na hindi takot maging boring, ordinaryo, matagal, para sa pag-ibig kung saan walang lugar para sa mga laro ng pagkasuperior, ng kahihiyan, ng pagpapatunay, para hindi nyo kailanman laruin ang mga larong iyon. Para sa inyo, para sa inyong tunay, at tahimik na buhay, na magkasama, sumagot ang hall. Una, hindi sabay-sabay. Pagkatapos ay lalong lumakas. Para kina Paolo at Ana, uminom sila. Hinalikan ni Teresa ang bride sa pisngi. Pagkatapos ang groom. Pagkatapos ay lumingon siya at bumalik sa kanyang mesa. Hindi lumilingon. Pinanood siya ni Luis. Hindi inaalis ang tingin. May mabigat at masakit na bukol sa kanyang lalamunan. Gusto niyang tumayo. Gusto niyang sumigaw ng isang bagay na matalas. Malakas. Nakamamatay kahit ano. Para lang maibalik ang kontrol sa gabing iyon. Sa silid na iyon. Sa babaeng iyon. Pero walang lumalabas na salita. Lalong sumisikip ang kanyang lalamunan. Sa halip na sigaw, naramdaman niya ang paghapdi ng kanyang mga mata. Mainit. Kumurap siya ng mabilis. Ilang beses, sinusubukang alisin ang pakiramdam. Si Bianca, na nakaupo sa tabi niya, ay agad itong napansin. Yumuko siya palapit, ipinatong ang kamay sa kanyang braso. Luis, simula niya ng mahina, halos pabulong. May pagkabalisa sa boses. Manahimik ka, putol niya ng bigla, pero pabulong din. Sa manahimik ka na iyon, naroon ang lahat. Galit, hiya, at desperasyon. Si De Villa, na buong panahong nakaupo ng tahimik, pinapanood ang mga pangyayari na may hindi mababasang ekspresyon, ay dahan-dahang tumayo. Hindi siya nagmamadali. Walang ginagawang mapanganib na kilos. Tumayo lang. Inayos ang manggas ng kanyang damit, at naglakad patungo sa mesa ni Luis. Huminto siya 2 hakbang ang layo. Sapat na malapit para magsalita ng hindi nagtataas ng boses, pero sapat na malayo para hindi manghimasok sa personal na espasyo. Luis? Sabi niya ng mahinahon. Sa isang mababa, pantay na boses, kung saan walang galit o pagtatagumpay. Tanging isang business-like na paggalang. Hindi ko gusto ang mga pampublikong away, lalo na sa kasal ng iba, lalo na kung pamilya at mga anak ang pinag-uusapan. Kaya iminumungkahi kong tapusin na natin ang gabing ito. Nang walang karagdagang eksena. Bukas, 10:00 ng umaga, sa opisina ko. Ang mga abogado ko, ang mga abogado mo. Uupo tayo. Pag-uusapan lahat ng maayos. Ari-arian, mga anak, sustento. Lahat ng naaayon sa batas at sa konsensya. Walang emosyon, walang kamera, walang ganito. Inilibot niya ang kamay sa hall. Dahan-dahan, walang diin, pero ang kilos na iyon ay naintindihan ng lahat. Walang ganitong sirko na ginawa mo. Tinaas ni Luis ang kanyang mga mata. Wala na doon ang mayabang at halos bastos na kumpiyansa, na taglay niya ilang oras na ang nakalipas. Tanging pagod, at isang bagay na parang takot ang natira. Paano kung hindi ako pumunta? Tanong niya ng mahina. Bahagyang ngumiti si De Villa sa gilid ng kanyang labi. Walang bahid ng galit. Tulad lang ng isang taong sanay na may bigat ang kanyang mga salita. Kung ganoon, pupunta ang mga tao ko sa bahay mo at maghihintay kung gaano katagal kailangan. 1 araw, 2, 1 linggo, hanggang sa handa ka ng makipag-usap. Tumango siya ng maikli, magalang, halos pang negosyo, at lumingon. Bumalik siya sa kanyang mesa. Sinalubong siya ni Teresa ng isang magaang ngiti. Hinawakan ang kanyang kamay. Sa paghawak na iyon, mayroong napakalaking kalmadong kumpiyansa na may tuluyang kumirot sa loob ni Luis. Nakaupo si Luis nang hindi gumagalaw. Ang mga kamay ay nakapatong sa mesa. Magkasalikop ang mga daliri. Ang MC, na naramdamang tapos na ang mabigat na sandali, ay kumapit sa mikropono, na parang salbabida. At ngayon, sayawan hanggang umaga, mga kaibigan. Lahat po sa dance floor.
Magsaya tayo, pero walang nagmamadali. Lumakas ang musika, naging masigla, pero nanatiling walang tao ang dance floor. Sa halip, nagsimulang lumapit ang mga tao kay Teresa. Isa-isa, yumayakap sa kanya, bumubulong ng mga magagandang salita, kinakamayan si De Villa. Sinasabing, ang galing mo, magpakatatag ka, tama ang ginawa mo. Walang lumapit kay Luis. Maging ang mga tumapik sa kanyang balikat, isang oras na ang nakalipas, at tumawa sa kanyang mga biro, ay umiiwas na ngayon ng tingin o nagpapanggap na abala sa pakikipag-usap. Nanatili si Bianca sa tabi niya ng 1 o 2 minuto pa. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumayo. Aalis na ako, sabi niya ng mahina, halos walang emosyon. Tatawag ako ng taxi. Dito ka lang? Hindi sumagot si Luis. Tumango lang ng maikli. Mekanikal, hindi nakatingin sa kanya. Lumingon siya at naglakad patungo sa labasan. Mabilis, hindi lumilingon. Ang kanyang champagne-colored na bestida ay kumislap sa pintuan at nawala sa dilim ng pasilyo. Naiwan si Luis mag-isa sa mesa. Pinanood niya si Teresa na sumasayaw kasama ang isa sa mga kaibigan ni Ana, magaan, masaya. Si De Villa na nakatayo sa gilid at nakatingin sa kanya na may tahimik na pagmamalaki. Si Paulo na lumapit kay Teresa. Niyakap siya at may sinabi marahil, salamat. At sa sandaling iyon, tuluyang naintindihan ni Luis. Hindi siya ang sentro ng gabing ito. Siya ang punchline. Ang birong ikukwento sa bawat susunod na kasal. Naaalala niyo ba noong dumating si Luis kasama ang kabit at inihayag na magpapakasal, tapos dumating ang asawa niya kasama si De Villa? Tumayo siya. Dahan-dahang naglakad patungo sa labasan. Walang pumigil. Walang tumawag. Sa pintuan, lumingon siya sa huling pagkakataon. Si Teresa ay tumatawa ng malakas. Totoo, ipinatong ni De Villa ang kamay sa kanyang bewang. Hindi siya umiwas. Lumabas si Luis. Sa terrace, malamig. Nagsindi siya ng sigarilyo sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon. Humithit ng malalim. Nagbuga ng puting usok sa kalangitan ng gabi. Ang orasan ay nagpapakita ng 2:15 ng madaling araw. Tapos na ang gabi. Ang umaga pagkatapos ng kasal na iyon, ay dumating na kulay abo at mabigat. Tulad ng hangover, ng buong siyudad. Maingay na sa mga chat group, mga screenshot, stories, maiikling video, na may nanginginig na camera, mga caption. Anong klasing sirko to? Opisyal ng patay si Luis bilang hari. Mayroon pang nakagawa ng isang video montage, na may dramatikong musika. Ang pagpasok ni Luis kasama si Bianca, ang kanyang mga toast. Pagkatapos, ang pagdating ni Teresa kasama si De Villa. Ang huling eksena, si Luis mag-isa sa pintuan. Ang caption, noong naglaro kang alpha male, pero na-outplay ka ng tunay na matanda. Sa loob ng isang gabi, umabot sa mahigit 100,000 views ang video sa mga pribadong chat group ng alta sosyedad. Kinaumagahan, kumalat na ito sa mga pampublikong page. Nagising si Luis sa kanyang kondo sa Rockwell bandang 10:30. Umuugong ang ulo niya. Lasang kahapong whiskey at sigarilyo ang bibig niya. Nakahiga siya, nakatingin sa kisame, sinusubukang alalahanin kung paano siya nakauwi. Naaalala lang niya na pinakiusapan niya ang taxi driver. Nalakasan ang musika para hindi marinig ang sariling hininga. Ang telepono ay nasa bedside table. Kumikislap sa mga notification. Kinuha niya ito ng nanginginig na kamay. 47 missed calls mula sa iba't ibang tao. Mga mensahe mula kay Bianca. 3. Nasaan ka? Nasa bahay na ako. Kailangan nating mag-usap. Luis, sumagot ka. Pagkatapos, mula kay Paolo. Kapatid, buhay ka pa ba? Tawag ka kapag hindi ka nalasing. Ang lala ng sitwasyon. Pero kami ni Ana, para sa'yo kami. Mula sa ilang kaibigan, maiikli, nakikiramay. Pero may halong kuryosidad. Kumusta ka? Kapit lang. Kung kailangan mo ng kausap, text ka lang. At isa mula sa kanyang abogado. Mr. Luis, pinapasabi po ni Don Ricardo de Villa.
Dahil hindi po natuloy ang meeting ng 10 ng umaga, hinihintay po namin kayo ngayon ng 2 ng hapon. Parehong address. Walang pagkaantala. Ibinagsak niya ang telepono sa sahig. Tumama ito ng nakadapa. Tumayo siya. Pumunta sa banyo. Tumingin sa salamin. Namamaga ang mukha. Pula ang mga mata. May balbas. Binuksan niya ang gripo. Nagsaboy ng tubig sa mukha. Malamig na tubig ang dumampi sa kanyang balat. Pero hindi nito nilinaw ang kanyang isip. Bumalik siya sa kwarto. Sa isang silya, nakalatag ang bestida ni Bianca kagabi. Hindi na niya ito kinuha. Dinampot niya ito. Inilapit sa mukha. Amoy pabango pa rin nito. Matamis. Nakakasulasok. Ibinagsak niya ulit ang bestida. Umupo sa kama. Binuksan ang TV para lang may ingay. Balita. Panahon. Commercial. Pagkatapos, showbiz news. Isang host na may perpektong ngiti. At ang kasal kahapon ng kilalang negosyanteng si Paulo ay matagal na maaalala ng mga taga-Maynila. Ayon sa mga nakasaksi, ang gabi ay naging isang tunay na reality show na pinagbidahan ng kilalang developer na si Luis N. at ng kanyang dating asawang si Teresa N. na sinamahan ng walang iba kundi si Don Ricardo de Villa. Pinatay ni Luis ang TV. Nakaupo siya ng mga 40 minuto, nakatingin lang sa pader. Pagkatapos ay tumayo, pumunta sa walk-in closet, pinili ang pinakapormal niyang suit dark gray, zegna, puting damit, itim na kurbata, mga cufflinks na walang brilyante. Simple lang, nagbihis siya ng dahan-dahan. Parang papunta sa isang libing. Bandang 1:30, nasa kotse na siya. Ang driver, yung parehong naghatid sa kanya sa kasal, ay tahimik buong biyahe. Minsan lang nagtanong, "Saan po tayo?" "Sir Luis?" Kay De Villa. "Alam mo ang address?" Tumango ang driver. Ang opisina ni De Villa ay nasa isang business center sa Ayala Avenue. Salamin, bakal, lahat kumikinang, na parang ang gusali mismo ang nagsasabing, dito pinagpapasyahan ang mga kapalaran. Bumaba si Luis sa kotse. Inayos ang kurbata. Sumakay ng elevator papuntang 23rd floor. Isang sekretarya. Isang batang babae na may perpektong makeup. Ang sumalubong sa kanya ng isang ngiti. "Sir Luis, hinihintay po kayo." "Dito po." Naglakad siya sa pasilyo. Bahagyang nakabukas ang pinto ng opisina ni De Villa. Sa loob, si Teresa. Nakaupo siya sa isang silya sa harap ng isang malaking mesa. Nakasuot ng formal na suit na kulay kape. Nakatali ang buhok sa isang mababang ponytail. Sa tabi niya, isang abogado na may mamahaling suit. Si De Villa ay nakatayo sa may bintana. Nakatalikod sa pinto. Nang pumasok si Luis, lumingon si De Villa. "Magandang hapon, Luis." "Maupo ka." Umupo si Luis sa tapat ni Teresa. Tiningnan siya nito ng mahinahon. Walang galit. Walang pagtatagumpay. Kalmado lang. "Magsimula na tayo?" tanong ni De Villa. Binuksan ng mga abogado ang kanilang mga folder. Mga numero, mga petsa, mga punto, mga kondo, mga kotse, mga bank account, mga share sa negosyo, mga anak saan nag-aaral, kanino mananatili, schedule ng mga pagbisita, sustento, isang compensation para sa moral damages. Hindi ito hiningi ni Teresa. Pero iginiit ng abogado ni De Villa na isama ang punto. Tahimik na nakinig si Luis, pumirma kung saan itinuturo. Nang dumating sa hatian ng ari-arian, tinaas niya ang tingin kay Teresa. "Talaga bang gusto mo ang lahat ng ito?" tanong niya ng mahina. Tiningnan siya nito ng matagal. "Hindi. Ang gusto ko ay manatili ka. Na manatili tayong isang pamilya. Pero iba ang pinili mo." "Sumang-ayon lang ako sa pinili mo." Ibinaba niya ang tingin. Tumagal ng 40 minuto ang pagpirma. Nang matapos ang lahat, tumayo si De Villa. "Ang mga dokumento ay nasa email mo na mamayang gabi. Bukas, sa korte, lahat malinis, walang pampublikong iskandalo, maliban na lang kung ikaw mismo ang magpasya ng iba."
Tumango si Luis. Si Teresa ang huling tumayo. Lumapit sa kanya. Luis! Sabi niya ng mahina. Hindi kita kinamumuhian. Totoo. Hindi na lang kita mahal. At hindi na rin naaawa. Iniabot niya ang kanyang kamay. Hindi para halikan. Kinamayan niya ito. Malamig. Tuyo. Pagkatapos ay lumabas na siya. Naiwan si Devilla. Isa pang payo. Sabi niya ng mahina. Huwag mong subukang gumanti. Hindi sa korte. Hindi sa media. Hindi sa pamamagitan ng mga kakilala. Magmumukha kang kawawa. At ayaw mo namang magmukhang kawawa, hindi ba? Nanahimik si Luis. Umuwi ka na, Luis. Magpahinga ka. Mahaba ang buhay. Lumabas siya sa opisina. Pababa ang elevator. Sa labas, umaambon. Binuksan ng driver ang pinto. Pauwi na po? Pauwi na. Gumulong ang sasakyan. Kinagabihan, binuksan niya ang telepono. Mensahe mula kay Bianca. Aalis ako ng 1 linggo, pupunta sa nanay ko sa Cebu. Huwag kang tumawag. Kailangan kong mag-isip. Hindi siya sumagot. Pagkatapos ay binuksan niya ang isa sa mga chat group. Yung maingay kahapon. Ngayon, tahimik na. Isang mensahe lang mula sa isang kakilala. Guys! Hindi na nakakatawa. Nasasaktan yung tao. Isinara ni Luis ang chat, humiga sa sofa, ipinikit ang mga mata. Ang orasan ay nagpapakita ng 7 ng gabi. Halos tapos na ang kwento. Pero sa mga social circle ng Maynila, ikukwento pa ito ng matagal, na may mga bagong detalye, mga bagong eksaherasyon, at bagong moral ng kwento. At sa tuwing may magsasabi ng, maikli lang ang buhay, kunin mo ang sayo, may magdaragdag. Huwag mo lang kalimutan na minsan, ang sayo ay kinukuha ng iba, at napakagaling nila. Lumipas ang 1 taon. Patuloy na nabuhay ang Maynila sa kanyang karaniwan, medyo mapang-uyam na buhay. Mas mabilis magbukas ang mga bagong restaurant kaysa sa magsasara ang mga luma. Tumaas ang presyo ng mga kondo na parang bula, at ang mga tao ay patuloy pa ring pinag-uusapan ang mga drama ng iba habang umiinom ng prosecco o matcha sa isang coffee shop sa BGC. Ang kasal ni na Paolo at Ana ay matagal nang naging isang alamat, yung tipo na ikinukwento na may mga bagong detalye sa tuwing may magsisimulang magyabang. Ganyan din ang gagawin ko. Darating ako kasama ang bago ko. At wawasakin ko silang lahat, karaniwan. May isang tahimik na magsasabi, huwag mong subukan. Naaalala mo si Luis. At lahat ay tatahimik. O tatawa ng maikli, nerbyoso. Si Luis ay mag-isa nang nakatira sa parehong kondo sa Rockwell. Ngayon, parang masyado na itong malaki. Tuluyan nang umalis si Bianca. Una sa Cebu, pagkatapos ay sa Singapore. Ang huling mensahe mula sa kanya ay dumating 6 na buwan na ang nakalipas. Magpapakasal na ako. Sa isang normal na tao. Maging masaya ka. Kung kaya mo. Hindi siya sumagot. Hindi dahil galit siya. Kundi dahil hindi niya alam kung anong sasabihin. Ang negosyo ay maayos, walang pagtaas o pagbaba. Ang mga kasosyo ay hindi na nagbibiro tungkol sa alpha male. Ngayon, tumatango na lang sila kapag pumapasok siya sa kwarto at sinusubukang hindi tumingin sa kanyang mga mata ng matagal. Napapansin niya ito, pero wala siyang sinasabi. Para saan pa? Lahat ay nasabi na noong gabing iyon. Halos hindi na siya umiinom. Halos hindi na naninigarilyo. 4 na oras lang ang tulog. Minsan nagigising sa gitna ng gabi at nakaupo sa dilim, nakatingin sa mga ilaw ng syudad. Iniisip si Teresa. Hindi na may galit, kundi may kakaibang pagtataka. Halos may paggalang. Paano niya nagawa? Paano niya nahanap ang lakas na hindi lang umalis, kundi umalis sa paraang maaalala niya magpakailanman? Nagpakasal si Teresa kay Devilla 8 buwan, pagkatapos ng kasal na iyon. Tahimik, walang publiko, malalapit na kaibigan lang. Walang mga larawan sa Instagram. Pero nalaman pa rin ng Maynila. Nalaman at inaprubahan. Halos lahat. Hindi na siya tinatawag na dating asawa ni Luis, kundi asawa ni Don Ricardo. At ito'y parang isang titulo.
Nakatira sila sa kanyang bahay sa isang subdivision sa Alabang. Malaki, luma, na may parke at lawa. Nagtanim si Teresa ng isang hardin. Totoong hardin, na may mga rosas at halamang gamot. Minsan, nagpo-post siya ng mga larawan sa isang pribadong account. Mga amay na may lupa, aso sa tabi. Paglubog ng araw sa kakahuyan. Walang mga brilyante, walang mga yate. Buhay lang. Ang mga anak, isang lalaki at isang babae, ay nanatili sa kanya. Nakikita sila ni Luis ayon sa schedule. Tuwing weekend, bakasyon, mga holiday. Magalang sila, hindi malamig, pero hindi rin mainit. Sinusubukan niyang maging isang mabuting ama, bumibili ng mga regalo, dinadala sa dagat, nakikinig sa mga kwento tungkol sa eskwela. Pero sa tuwing umaalis sila, lalong tumatahimik ang kondo. Isang araw, inimbitahan siya ni Paolo sa kaarawan ni Ana. Isang maliit na grupo, mga kaibigan lang. Sa isang restaurant sa rooftop, halos tulad noon. Pero walang mga matang mapanuri. Dumating si Luis ng mag-isa, tahimik, ngumiti. Hindi malapad, hindi pilit, kundi sa paraang kaya na niya ngayon kalmado. Medyo pagod, pero totoo. Bumiso sa lahat, niyakap si Paulo. Hinalikan si Ana sa pisngi. Binati siya. Simple. Walang dagdag na salita. Happy birthday, Ana. Maging masaya ka. Deserve mo yan. Tiningnan siya nito, nang may init sa puso, at mahinang sumagot. Salamat sa pagdating. Umupo siya sa mesa, uminom ng champagne. Isang baso, dahan-dahan, maliliit na lagok. Nakipag-usap ng mahinahon. Walang drama. Walang pagtatangkang maging dating siya. Nagbiro ng sapat lang para hindi maging awkward. Nagtanong tungkol sa mga anak, sa trabaho, sa mga plano para sa tag-init. Walang nagbanggit ng kasal na iyon. Walang sinuman. Pero lahat ay naaalala ito. Ramdam ito sa mga sandaling katahimikan, sa kung paano minsan may umiiwas ng tingin, kung paano nagiging mas maingat ang mga ngiti kapag napupunta ang usapan sa pamilya o hiwalayan. Ang alaala ay nakabitin sa ibabaw ng mesa, tulad ng isang hindi nakikitang usok. Pero walang nangahas na hipa nito. Sa isang punto, nang ang iba ay pumunta sa bar, ang ilan para kumuha ng alak, ang iba para lang huminga, lumapit sa kanya si Ana. Umupo siya sa tabi niya sa upuang kalalaya lang ni Paulo. Ipinatong ang kamay sa kanyang pulso, magaan, bilang kaibigan. Luis, sabi niya ng mahina, halos pabulong, para hindi marinig ng iba. Ayos ka lang ba? Totoo, ayos ka lang? Tiningnan niya ito ng matagal, maingat. Sa mga mata nito, walang awa, kundi isang bagay na mas bihira totoong pag-aalala. Walang halong paghuhusga. Hindi. Sagot niya ng tapat. Walang pagtatangkang pag-andahin. Ang boses niya ay pantay, pero ramdam ang pagod. Hindi ako ayos, pero nabubuhay ako. Nagigising sa umaga, pumapasok sa trabaho, nakikita ang mga anak, kumakain, natutulog, minsan, tumatawa pa. Malaking bagay na yon. Mas malaki kaysa 6 na buwan na ang nakalipas. Nanahimik si Ana ng isang segundo. Pagkatapos ay yumuko at niyakap siya. Maikli, pero mahigpit. Bilang kaibigan, tulad ng pagyakap sa mga taong matagal nang kilala at mahal pa rin. Ano man ang mangyari, kami ni Paulo, lagi kaming nasa panig mo. Bulong niya sa kanyang balikat. Alam mo yan, lagi, ano man ang mangyari, para sa amin, hindi kayong Luis sa kasal na yon. Ikaw lang si Luis, ang aming Luis. Dahan-dahang tumango siya. Naramdaman na naman ang bukol sa kanyang lalamunan. Pero ngayon, hindi na dahil sa galit o hiya, kundi dahil sa isang bagay na mainit. Matagal nang nakalimutan. Alam ko, sagot niya ng mahina. Salamat, totoo. Pagkatapos ay lumabas siya sa terrace. Nagsindi ng sigarilyo. Tumingin sa syudad, sa ilog, sa mga ilaw. Sa kanyang bulsa, nag-vibrate ang telepono.
Mensahe mula kay Teresa, ang una sa taong ito. Tinanong ng mga bata kung darating ka sa kanilang spring break sa Palawan. Sinabi ko, ikaw ang magpapasya. Kung oo, nabili na ang mga tiket para sa inyong tatlo. Hindi tutol si Ricardo. Bihira naman siyang tumutol sa anumang bagay kung hindi ito makakasama sa pamilya. Binasa ni Luis. Binasa ulit. Ngumiti sa unang pagkakataon. Sa mahabang panahon. Nang totoo. Sumagot, darating ako. Salamat. Iipinadala. Pagkatapos ay tinapos ang sigarilyo. Itinapon ang upos sa basurahan. Bumalik sa hall. Itinaas ni Paulo ang kanyang baso. Para sa atin. Para sa mga naiwan. Nag-toast ang lahat. Itinaas din ni Luis ang kanyang baso. Para sa mga naiwan. Ulit niya ng mahina. At uminom. Sa sandaling iyon, naintindihan niya na tapos na talaga ang kwento. Hindi sa isang panalo. Hindi sa isang pagkatalo. Ang buhay ay nagpapatuloy. Minsan, kasama ang mga taong sinaktan mo. Minsan, wala ang mga taong minahal mo, pero laging nagpapatuloy. At marahil, iyon na ang pinakatapat na wakas